Sister Weng Reyes sa ating opening prayer. So yun po mic. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa, Lord, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa panibagong araw na ito, Lord, na binigyan mo kami minsan pa ng pagkakataon na magsama-sama, Panginoon, upang itaas, Lord, papurihan at dakilain ang pangalan mo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa patuloy na habag at awa, Lord, na patuloy mong ibibigay sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, Lord, patuloy na ihanda mo ang puso at isipan ng bawat isa na ikaw lamang ang maging sentro ng aming papuri at pagsamba sa umagang ito. Minsan pa, Lord, ikaw ang maghari sa panambahan na ito at ikaw lamang ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ang lahat po ng papuri pagsamba ay tanging sa iyo lamang, O Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Sige po. Sige po, giniyak. Yan. Good morning po. Mga kaupo na po ang bawat isa. Yun po, tayo po ay magsisimula na sa ating panambahan. Excited na po ba kayo? Yan. Bago po yan, makipagbukas po kayo sa akin, sa kayo po yung mga may banal na kasulatan sa Hebrews chapter 1, verse 1. Yan. Po ay tungkol sa pananampalataya. Sinasabi po dito, verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po yung ating pananampalataya, no? O paniniwala sa ating Panginoong Diyos. With the pets. Yan po, excited na po ba ang bawat isa? Dahil ngayong araw po ay meron tayong special na programa, yung ating healing service po para sa umagang ito, no? At nangangailangan po yan ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang kapagalingin. Siya ang kikilos sa araw na ito. Kaya po yun yung isinare ko rin na verse sa inyo, no? Nawa ay naging handa ang bawat isa sa isang linggong nagdaan, yung preparation po, no, para dito sa ating gawain. Hindi lang po sa Sunday ngayon, sa mga lahat ng gawain natin, no, naging handa po tayo. So, kung tayo ay meron mga manalangin at nagdadalangin ng kagalingan, bawat isa sa atin. So, meron naman po talaga tayo lahat, no. Kaya po ay tutugunin ng ating Panginoon. Kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At dahil po dyan, tayo po ay habang tinutono pa ni Brother M sa yung kanyang gitara. Yan. Awit po tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin yung kanta niyan. Of your power of your presence. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ating po munang purihin. Kapilayan ang ating Panginoong Diyos. Sa there is a rest that sets me in your presence. Ito po yung meron tayo sa ating sa presensya ng ating Panginoon. There is a rest that sets here in your presence. When your
at halinan. It's a peace. There is a rest that set us here in your presence. There is a peace. Yes, Lord Jesus. There is a rest that set us here in your presence. When your grace is met with me, your love erases it's the power of your presence. It's the strength of your hand in mine. Your glory is the glory of your greatness that has the power. When your face is met with me, yes, Jesus, aking umawitan ang ating Panginoon. Sa umagang ito, halisin ang mga takot, palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Yes, Jesus, hallelujah. It's the strength of your hand in mine. It's the glory of your greatness that's the power. For the last time, when your face is met with me, it's the power of your presence. It's the strength of your hand in mine. The glory of your greatness that has the power to change our lives. That has the power to change our lives. Yes, Jesus. That has the power to change our lives. Purinaw Diyos sa umagang ito, Ama. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming tinataas at dinadakila. Tunay nga na ito ay nagmumula lamang sa iyo, Ama, hindi sa amin. Ang kalakasan na meron kami, Panginoon. Tuloy namin dalangin ang presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Alisin mo ang anumang takot, pag-aalala, pag-aalinlangan sa bawat isa at kami ay lumapit ng may pananampalataya, O Diyos, sa iyo na Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, Ama. Tuloy namin dinadalangin at tinataas sa iyo ang umagang ito, Ama. Hindi ang aming kakayanan, hindi ang aming mga sarili na makita, ang aming intindihin, ang aming alalahanin, kundi ikaw na Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, Panginoon. Nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin. Kami ay narito, magigising, may hininga at may lakas, Panginoon. Hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa iyong biyaya at kapatid. Kaya nararapat kang purihin at dakilain sa umagang ito.
tayo. Ating pong i-welcome ang bawat isa. Meron po ba tayong mga bisita dito? Siyempre, yung mga BBS student natin yan. Yan, welcome. Anong team nyo? Voyagers. Mga Voyagers, welcome sa ating panambahan. Sa umagang ito. Sino pa? Dito. Ayan, ito nahihiya daw ito. Kaya hindi nagpupunta eh. Kaya babatiin ko. Wala lalong nahihiya. Si Toby! Let's welcome back, Toby! Yan, long time na si Toby. Yan, lalo siya nahiya. Yan, sige po. Tayo ay magkamaya. Batiin natin ng bawat isa ng may kagalakan. Nawitin po natin yung I love this family of God. Sige po, kamayan natin ang bawat isa. Habang inaarap namin ito, no? Amen. May nabuto ang bawat isa. Yan, bigyan po natin at kabayan ang bawat isa yung mga kids. Happy spectacularly. Ang Diyos, muli po, palakpakan namin ang aming Panginoong Diyos na buhay. Sa umagang ito, at di na po sa pagpapatagal pa, muli po ating lawitan at purihin ang ating Panginoong Diyos. Yung mga pawis, huwag naman naman natin intindihin yung mga pawis-pawis at ating mga mukha-mukha, no? Later na yan, mag-retouch na lang later, no? Ibigay natin yung hindi na pinaka-the best, yung nararapat na paborit pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Yung kabutihan niya, kadakilaan niya, sa nagdaang mga araw, na huwag na yung buong buhay natin, no? Sobra na yan, no? Kung tayo nahiya, okay lang umiyak, huwag lang maglalabas yung mga urog-urog, no? Sige po, sa ating pagsisimula, naiya ko na po ang ating worship leader, Sister Arna, binibigay ko na po sa iyo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Parang Sister Leia lang yung masaya. Masaya po ba ang bawat isa? Amen! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Lahat ay tumayakbak sa Panginoon. Lahat na nagagalak. Ayan. Sabi nga po sa awitin natin, I am trading my sorrow and I am trading my sickness. At kanino natin ito ibibigay? I lay it down sa ating Panginoon, for this is the time na we really worship ang Panginoon regardless kung ano ang pinagdaraanan natin ngayon. Sabi nga, even when it hurts, even when it's hard, let's praise the Lord. Amen! Hallelujah! Sige po, tayo magawin sa ating Panginoon. Marami tayong mga bata at ang mga bata ay pwede din po kayo umawit at sumabay sa ating mga adults, sa ating mga ate at kuya. Yan, lahat tayo ay magpuri sa Panginoon. Sa sabi ng Bible, lahat ng may siniga ay magpuri sa Kanya. Hallelujah! I'm saying my sorrow.
patuloy na ipinapamalas sa bawat isa sa atin. And everything na ginagawa ng Panginoon, we believe it na ito ay may purpose, ito ay kanyang kalooban sa ating buhay. At hayaan natin na i-share ko nga po that every season na meron tayo sa ating buhay, talagang pinapakita ng Lord yung goodness niya and how faithful ang Panginoon. Even tayo ay may mga pagkukulang, even tayo ay may mga weaknesses, still, He is faithful. He is good. So, ngayon po, awitin natin itong awit na to na talagang ibinibigay natin sa Panginoon yung sarili natin at talagang na-acknowledge natin siya sa ating pong mga buhay. For the promises
Panginoon, pinupuri sa umagang ito sa iyong kabutihan. Salamat, Lord. Sa lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay. At nawa makita namin, Lord, yung every season, yung kabutihan mo, Panginoon. And through this song, Lord, na-express namin how we love you, kung gaano ka namin, Panginoon, pinupuri at nasasalamatan. Hallelujah. Yes, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I can sing of the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Salamat Panginoon ako wala, Lord, ang biyaya. Wala ang iyong pag-ibig. Hindi kami Panginoon makakalapit sa iyo. Ganun kami Panginoon ay marunong, pero kami ay naglilinis. Salamat Lord God, sa lahat ng pagkakataon ay nandiyan ka upang kami ay palakasin, upang kami Panginoon ay samahan, i-guide sa lahat Panginoon. Salamat Lord, dahil mo ng katumbas ang mga salitang ito sa kabutihan mo, Panginoon. Kaya patuloy mo kami samahan. Sa naskip mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At kung may hindi karapat-dapat dito, Panginoon, ito ay umasakin, ito ay umasakin, Panginoon. Maging ang aming isipan. At hayaan mo na lahat ng salita, Panginoon, na aming mapapakinggan ay patuloy namin i-accept. Kapag ito'y aming narinig, Panginoon, ay ipusan namin siya sa atin ng aming sarili at ipagpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Dahil, Lord, kung kami patuloy na magmamatigas, ay magiging walang kabuluhan, Lord God, ang mga bagay na aming ginagawa. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy, Lord God, magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan, Lord, ng aming mga pakikinig, ay patuloy makuha ang aming puso, ang aming mga isipan. Sa iyo kami patuloy na humihingi ng patnubay, ng paggabay, Panginoon, dahil alam namin, Lord, hindi namin kaya ang aming mga sarili. Nagaya kami, Panginoon, ng lumpo, na dati walang kaya nang lumakad sa iyong kaputiran. Pero dahil sa iyong kaputihan, dahil sa iyong buhay, nagkaroon kami, Panginoon, ng katuwiran sa iyo. Sa pamamagitan, Lord, at pananampalataya na ikaw rin mismo ang nagbigay sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. You are worthy of all praises, Panginoon. Yes, Lord, you are worthy, Panginoon. At yun yung makita sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba sa dakong ito sa aming mga puso. And let the honor of the calling, Panginoon, ay patuloy na ilip kami in your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at walhati ay tanging sa aming Panginoon lamang. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon at makaka
Makaupo na po ang bawat isa. God, purihin ang Diyos. Amen. So, tuloy tayo sa ating tema sa umagang ito. Patuloy tayo sa ating tema sa umagang ito. Praise God, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, makapagbukas po kayo sa atin sa Gawa 14:21 to 22. Tama yun, dalawang verse lang. Praise the Lord. So, tayo lahat ay tumayo. Para sa paggalang, sa pagbasa ng salita ng Panginoon. So, sabi nga, Kingdom Encounters City Transformation. So tayo, anong sabi sa atin ni Pastor ngayon ay? Prayer. Healing and Transformation. Okay. So, meron naman talagang natatransform o meron nagbabago. Hindi po ba? Sa buhay natin, meron din tayong pagbabago. Meron din naman tayo nagagawang pagbabago. Kahit na sabihin natin sa ating effort lang, nagagawa din natin tayo ay magbago. Sige po, ating pong basahin. Sabi nga sa Acts 14:21 and 22. Sabi dito, tayo magpatuloy. Sabi dito, sabi dito, hindi yata hanggang dito. Acts hanggang 23 po. Hanggang 23. Tayo magbasa. Sabi dito sa 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Ay kinakailangang magsipasok tayo sa aharian ng Diyos at nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapagpanalangin, may pag-aayuno ay ipinagtagubilin sila sa Panginoon kanilang sinasampalatayanan. Praise God, pinagpala na po ang pagkakasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, purihin ka sa umagang ito, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. At kami ay naririto upang ikaw ay aming mapurihan at dakilain, Panginoon, O God, at ganun din, Panginoon. Salamat sa panahong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O God, na kami ay naparito upang ikaw ay aming maitaas, O Lord God. Ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming tatalakayin sa umagang ito na ikaw ang bumubukas ng aming puso, ng aming mga isipan, Panginoon, at ang iyong kapahayagan, O Lord God, ang siyang masunod sa umagang ito. Ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ang magdadala ng iyong salita, na ilagay mo po siya sa iyong likuran, O Lord,
At ikaw, Panginoon, ang siyang makita, hindi yung kanyang mga kapintasan, Panginoon. At ikaw ang maluwalhati sa umagang ito. Maraming salamat. Ikaw ang aming tinataas at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maaari na po tayong makaupo. So, itong chapter ng Acts, alam naman natin, ito yung pangyayari tungkol kay Pablo at kay Bernabe. Okay. So, praise God. So, balikan muna natin yung medyo unang pangyayari, yung sa verse 8. So, dito nakita natin, mayroong isang lalaking lumpong, no? Itong lalaking lumpong ito, simula pa sa sinapupunan ng kanyang magulang, siya ay lumpuna, hanggang siya ay maipanganak. So, ang nanay niya, saan siya dinadala? Araw-araw, paggising sa umaga, nakita naman natin, pagka ikaw medyo may kahirapan sa buhay sa panahon ngayon, yung mga nanay na, yung mga tao na mga may kapansanan ay dinadala doon sa isang lugar na maraming tao at doon siya namamalimos. Itong lumpong to, doon siya namamalimos, So, itong crippled man na ito ay kailanman nga, sabi natin, siyempre crippled, kailanman siya ay hindi nakakalakad, Binubuhat siya, dinalagay siya sa pintuan ng mga sinagoga or sa lugar nga ng maraming tao. So, sa araw-araw na kanyang ginagawa, araw-araw na siya ay nandun din naman si Pablo at si Barnabas na hahayag ng salita ng Panginoon, At nung marinig nitong lumpo na ito, at nung makita niya si Pablo at si Barnabas, sabi niya, alam ko na ang taong ito ay palilimusan ako ng marami. Parang sa tingin niya na ang taong si Paul ay marami silang, may kakayanan sa buhay. Kaya gusto niya talagang malapit yung kanyang sarili kay Pablo, Subalit, hindi niya alam, iba yung dala ni Pablo, hindi yung material na bagay o yung material na pangangailangan ng isang tao, Hindi yung isang material na pangangailangan. Sabi nga ni Pablo, siguro sabi niya, may kanta kasi dito sa kwentong ito Sabi niya, gintong pilak ako'y wala. Sabi niya, so, ikaw, mamamalimos ka, tapos sa hanapan ka na isang tao nung sasabihin pa, gintong pilak ako'y namamalimos, pero siguro, nasa isip ni Paul na yung ina-assume nitong crippled man na to na siya ay bibigyan ng mahahalagang bagay or pinakamahalagang bagay dahil nga ay sa kanyang sitwasyon, sa kasuotan ni Pablo at ni Barnabas. At sabi niya, wala akong pera at wala akong dito. Pero yung nasa akin, ang aking ibibigay sa iyo. So, alam naman natin ito sa panahon yun nang sina Pablo ay nang sila ay naandito, nangangaral ng salita ng Panginoon, itong taong to ay nag-isip-isip din siya sa kanyang sarili. Sabi niya, wala naman siyang ibibigay sa akin. Ano kaya? Pero si Paul, na-discern niya ang katatayuan. Nakita niya yung katatayuan ng taong ito. Nakita niya na gusto niyang gumaling. Di ba? Nakita ni Paul na gusto niyang gumaling. Na-discern niya na itong taong to ay may pananampalataya. Nananampalataya siya doon sa salita ng Panginoon na ipinangangaral ni Paul.
at ni Barnabas. So dahil doon sa kanyang pananampalataya, sabi nga ni doon sa awit, gintong pilak ako'y wala. But, sa pangalan ni Jesus ay tumayo ka. No? Kinuha ni Pablo, yung kanyang kamay, at siya ay pinatayo. Paano kaya kung hindi ibigay ng crippled man na ito yung kanyang kamay kay Pablo? Sa palagay natin, gagaling ba siya? Diba? Hindi siya gagaling kung hindi siya, kung hindi niya ibibigay yung kamay niya kay Pablo. Pero, nananampalataya siya, nagkaroon siya ng tiwala. Yung kanyang puso talaga ay merong, kung nakarinig siya ng salita ng Panginoon, meron siyang, nabago ang puso nitong crippled man na ito. Ibinigay niya yung kanyang kamay sa kay Pablo at siya ay tumayo at naglakad. Hindi lamang siya, hindi kung siya ay gumaling na, hindi yung basta tumayo lang siya. Hindi yung basta tumayo siya, bumalik siya, pero hindi siya bumalik doon sa kanyang pagkakaupo, doon sa kanyang pwesto na kanyang pinalilibusan. Hindi. Siya ay naglakad. No? Iniwan niya yung dati niyang gawin. Umalis siya doon sa kanyang dati niyang pwesto. Sabihin natin, siyempre, naglakad siya eh. Alam mo namang naglakad ka, hindi ka nakaalis doon sa pwesto mo. Meron bang tao na naglakad na hindi nakakaalis sa pwesto? Yung ayaw umalis. Di ba? Yung ayaw manampalataya. Di ba? Yung ayaw palitan ng kanilang mga puso. Yung ayaw, alam niya na siya ay isang makasalanan. Ayaw niya na mawala yung kasalanan dito sa kanyang puso. Amen? Ayaw niya. Ayaw ng yung isang tao ganun ay naayaw. Pero this lumpong taong ito, nagkaroon siya talaga ng malaking pananampalataya sa ating Panginoon. Because at that time, si Paul at si Barnabas talaga ay nangangaral sila ng salita ng Panginoon. Maybe, itong crippled man to ay matagal na niyang narinig ang pangangaral ng dalawang to. Kaya meron na siyang nabuo sa kanyang kaisipan. Diba tayo, pagka sa atin, siguro, nung tayo bago mananampalataya, nung tayo bago tayo nakakilala sa Diyos, agad-agad ba tumanggap tayo sa Panginoon? Di ba hindi? Meron tayong doubt sa ating sarili, yung ating kalooban, hindi natin alam. Ayoko nga. Minsan sasabihin natin, sige, magsisimba ko, pero yung inner, yung ating kalooban, yung ating nasa kalooban ay hindi nababago. Di po ba? Yung ating mga kalooban, ang ating, kumbaga yung dati nating ginagawa, ayun pa rin ang nagagawa natin. Bakit? Because dahil tayo ay nasa nature ng sin, nasa kasalanan tayo, ang ating kapaligiran ay nasa makasalanang lugar. Amen? Kaya hindi tayo agad-agad makaalis eh. Hindi ka tayo agad-agad kami nga dito sa kung sasabihin natin sa lungkot, siguro itong lungkot nyo, hindi agad-agad siya tumayo. O hindi agad-agad siyang naglakad. Pero nung talagang siya ay nanampalataya, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. At alam naman natin, kung meron na tayong pananampalataya sa Panginoon, at meron na tayong nakikita na natin yung pag-ibig ni Lord dahil yung taong yun mahal ni Lord. Bakit? Pinagaling siya eh. Tayo ba pag pinagaling ng Panginoon, sasabihin mo, ay mahal ako ng Panginoon. Kaya, pwede bang sabihin mo sa sarili mo na gumaling ako pero okay lang na yung parang wala lang sa aking sarili yung pagpapagaling ni Lord. Diba? Pero itong crippled naman to, talagang siya ay
pasalamat sa Panginoon. So, yung pagpapagaling ng physical body natin, itong katawang ito, ay hindi naman tayo ang gumagawa sa kagalingan ng ating mga katawan. Amen? Lalong-lalo na yung ating spiritual na kagalingan. Sino gumagawa nito? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Praise God. So, sabi ko nga ay mayroon din pagbabago na nagawa sa taong ito. So, siya ay lumakad. At nakikita naman natin na yung kanyang puso talaga ay nabago. Yung kanyang puso ay nabago ng ating Panginoon. So, this Paul, yung sa bandang verse 19, sabi nga dito, 19, datapwat nagsirating ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayan nila ang mga karamihan ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinaladkyan nila siya sa labas ng bayan na inaakalang siya ay patay na. So, kasi itong mga Hudyong ito, di ba, na siya ay si Zeus ba? At saka may isang gods na yun. Si Hermes. Okay. Yun ang mga gods. Alam mo naman kasi itong mga Hudyong to. Madalas, alam naman natin na sila ay maraming gods. At nakita nila na kung paano itong si Paul ay pag siya ay nagdadala ng salita ng Panginoon, ang dami-daming nakikinig. Ang dami-daming sumusunod sa kanya. No? Sa kanyang pagdadala ng salita ng Panginoon. Nung una, halos sambahin nila si Paul at si Barnabas. Diba? Pero, ano ang sabi ni Paul dito? Sila ay, kahit gano'n ang ginawa ng mga Hudyo sa kanila, sila pa rin ay nagpakumbaba. Hindi ako ang makakagawa ng mga bagay na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero nung sumunod na mga araw o sumunod na mga buwan sa kanyang pangangaral, at ito na naman si Paul na nangangaral na naman, at nakikita nila na maraming tao ang nagsisisunod. Hindi po ba? So sa atin, sa outreach natin, minsan, maraming tao ang nakikinig. Maraming tao ang naandyan lang nakikinig. Pero, nakikita ba natin yung kanilang mga puso? Nakikita ba natin yung kanilang mga galaw-galaw sa bawat araw ng kanilang buhay? Di ba hindi? Hindi natin nakikita. Pero itong mga Hudyong ito ay binantayan nila talaga dito si Paul at si Barnabas. So, anong ginawa nila? Si Paul nagsabi ng binato. Huwag sabihin, sabi nga ni Pastor, ang batong to hindi ganun kalaki o hindi ito yung batong hindi ito yung batong pag binatong sumasabog. Hindi ito yung kagaya ng ginagawa ng mga men's doon na pag binaril, yung pinambaril nila, yung bala ng baril na yun ay sabog. Ito yung bato talaga, sabi nga natin, yung batong buhay. Sabi natin, ito yung batong buhay na tumama kay Paul na talagang siya ay nasaktan. No? So, kung siya ay masaktan, anong nangyari sa kanya? Siyempre, pag ikaw ay binato, siguro isang bato lang, kung tamaan ka sa ulo, o sabihin mo, baka kayo patay na. O kaya baka ikaw ay nahilo na, or baka ikaw ay bumagsak na. Pero si Paul ay binato siya na binato. Di po ba? Then, akala nila patay na, so siya ay inilabas doon sa bayan. At anong ginawa ng mga disciple niya? Ang disciple dito, yung mga alagad na ito yung mga tao na nakakakilala na o sumusunod na kay Pablo, na nakakakilala na ng salita ng Panginoon. Amen? Ito yung mga taong ito, pinaligiran siya. Pero walang isang mata, anong ginawa ni Pablo? Ang galing, tumayo ka agad sa kanyang
pagkakabagsak, tumayo ka agad. So, may nangyari sa buhay ni Paul na hindi natin alam, na hindi natin alam na iyon ay gawa ng Panginoon. Sinecure pa rin siya ng Panginoon upang mapatuloy niya yung kanyang mga gagawin at yung kanyang pangangaral. So, nung ginawa ni Paul, lumabas ulit sila. Lumabas siya, tsaka si Bernabe, umalis, pumunta sa kabilang bayan. Antioquia na ba yun? Derbe, okay. Nung sila ay nagpunta na ng Derbe, then, pagkatapos nun, parang walang nangyari kay Paul, bumalik na naman sa Antioquia na naman sila. Di ba? Bumalik na naman sila. At pinaalalahanan ngayon ang mga mananampalataya. Sabi nga sa verse 21, at nang ipangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang Leon at nakahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra at sa Iconio at sa Antioquia. So ba, pagka kayo naparusahan or may mga galit sa iyo ang tao doon sa lugar mo, babalik ka pa ba doon? Babalik ka o hindi? Babalik o hindi? Ako, hindi na ako babalik. Baka mamaya wala na yung buhay ko pagbalik mo. Diba? Tayong sigurado, pagbalik natin, baka mamaya yung buhay natin, wala na tayong, ang nasa isip natin, eh baka doon pa ako mamatay. Diba? Meron tayong ngayon, takot na sa ating sarili na namumuo sa ating mga kalooban. Pero si Paul, hindi. Wala siyang takot. Wala siyang takot. Binigyan siya ng matinding, ito nga sabi nga natin, binigyan siya ni Lord ng matinding kagalingan. No? Siguro nung siya ay mababagsak, yung pag-alis niya yun, yung pagtayo niya yun, siguro baka maya-maya hilo-hilo pa nga siya sa pagtatayo yun, diba? So, nung siya ay bumalik nakita natin yung pagbalik niya sa Antioquia, sila ay nasa Antioquia niya, sabi dito na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, na inaaralan sila na magsipanatili sa kanilang mga pananampalataya. Binigyan nila itong mga tao rito kasi sa church, ang church, pinaalalahanan niya, ang tawag doon yung pinalakas niya, strengthening the souls of the disciples, yung mga kanyang mga alagad doon, kanyang pinalakas, exhorting them to continue in the faith. Yun ang sinabi ni Paul doon sa kanila. Patuloy ang pananampalataya. Kasi isa na siyang example, isa na siyang tunay na testimony. Naging testimony na siya sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Diba? Nakita naman natin, nung siya pa ay si Saul, nung araw, nung mga panahon na yun, anong ginagawa niya sa mga Kristiyano? Sabi nga natin, grabing pambubuli. Sabi nga ngayon sa panahon ito, yung salita nga, grabing pambubuli ang ginagawa ni Saul nung siya ay hindi pa Kristiyano. Pero nung siya ay naging Kristiyano na, at talagang ang puso niya ay sumunod sa Panginoon, ang puso niya ay naging tapat siya sa kanyang pananampalataya, ay anong ginawa niya? Nagpatuloy siya ng gawain. Sabi nga niya, ano ba sabi pa ni Paul noon? Sana noong pa, yung kanyang sinasabi, sana noong pa nakilala ko na ang Panginoon. Sana noong pa marami na akong nagawa sa ating Panginoon, sa sarili natin. Nasabi na ba natin sa sarili natin? Sana noong pa nakakagawa na ako sa gawa ng Panginoon. Sana noong pa nakakasama na ako sa mga outreach. Sana noong pa. Sana salitang sana,
din wala di ba? Sana lang. Ay ano hihintay natin? Kung kailang kung kailang tayo hindi na makalakad, kung kailang tayo ay pilay na, tsaka tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po ba? Sabi nga, naalala ko nung ako nagtatrabaho pa. Sabi ko siyempre, papasok ka, umaga, dahil karaw, alis ka, gabigyan akong umuwi. Sabi ko nga pag ako'y nag-retire, sabi ko nga, pag ako'y nag-retire, talagang maglilingkod ako talagang pag ako'y nag-retire, maglilingkod ako sa Panginoon. Pero, hindi ano ang nangyayari? Sister Vicky, magre-retire na yan, Sister Vicky. Ano ang magiging magiging pananaw mo sa iyong buhay pag ikaw ay nag-retire. Sabi ko, pag ako nag-retire, talagang maglilingkod na ako sa Panginoon. Kasi, hindi na ako hahawak dyan ng ballpen at saka notebook. Diba? Hindi pala ganun. Hindi pala ganun ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sarili pa. Minsan kasi, yung sarili natin, yung kalooban natin, yung ating mga kaisipan, yung mindset natin na nakapokus pa rin dito sa sanglibutan. Ano ba? Yung mga bagay na yun, parang walang pagbabago, parang walang kagalingan sa ating mga sarili. Di ba? Parang nandun pa rin yung katamaran, nandun pa rin yung tamaran namin, nandun pa rin yung teka muna, mamaya na lang, di ba? Lalo-lalo sa panalangin. Naalala nyo sa ating mga buhay, yung panalangin natin. Ako nga, pag-isip ko sa mga sabi ko, manalangin ako. Pero pag may naisip ko, teka na, mag-ano pala ako, mag-iinit ng tubig. alas 6 na, alas 7, nakaligan na ng gising. Alas 6, alas 7, hindi lang kumigising na maga, pero hindi ka pa rin mananalangin tayo sa Panginoon, parang, Lord, salamat sa araw na ito, panibagong buhay, ingatan mo kami sa araw na ito, ang aking pamilya, gano'n ang panalangin. Hanggang dun lang yung aking panalangin. Panalangin na wala lang, kumbaga, sabihin natin na panalangin na walang ka-effort yung ating panalangin. Walang bigat. Walang bigat yung ating mga panalangin. Hindi po ba? Yun, inaamin ko sa sarili ko. Madalas, hindi minsan. Madalas. Pero, nung mga una-una, ewan ko kasi dumarating, minsan sa Christian, talaga dumarating yung pumapasok sa atin yung katamaran. Hindi po ba? Yung kahinaan, pumapasok sa atin. Naman po na, pag ako sa gabi mananalangin ako. Pag gising ko, talagang lumuluhod pa rin. Kahit anong oras yun sa ating gabi, lumuluhod ako na pinananalangin. Kaya ako'y may kula naman din sa bahay yung nakakanilin. Yun ang aking luhuran. Iluluhod ako na pinananalangin. Pero alam mo ngayon, minsan di ka pa siguro sa isang linggo, nakakapanalangin. Yun nga lang, parang walang kwenta. Wala sasabihin. Walang kwenta yung panalangin. Hindi na rin baka sabihin ni Lord, walang kwenta yung panalangin mo sa araw na ito. Kasi ang iniisip mo yung araw na ito kung ano yung gagawin mo. Ang iniisip natin kung ano yung mangyayari sa maghapon. Ang iniisip natin kung ano yung magagawa natin sa maghapon. Pero hindi pala. Kinakailangan pa rin natin yung kaintiman na panalangin. Si Christ na nanalangin, di ba? Nanalangin na siya sa kanyang pinalangin niya, pinanalangin niya yung kanyang mga alagad. Kaya, so, nung siya ay nandito na sa Antioquia, sila ay nandito na sa Antioquia, ito yung kanyang mga paalaala sa kanyang disciples, ano? Hinihikayat niya na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. No? Palakasin
strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith. Yan. To strengthen and encourage the Christian in those cities. Kung doon sa lugar nila, encourage pa rin nila, palakasin pa rin. Kumbaga, sabi nga natin, magpakalakasan tayo sa isa't isa. Hindi lang sa isa't isa, hindi lang naman sa ating mga kapwa mananampalataya, hindi lamang dito sa ating kinasasakupan, kundi kahit na sa ating mga pamilya, no? Ay minsan, sasabihin nga natin, kami nga nag-sharing noon doon sa kahapon sa kung ikaw ang ina, sabi nga ni Sister Vicky, ako ang ina, kailangan ako masusunod. Ako ang batas sa tahanan ito. Kasi walang abe, hindi siya ang susunod, ako ang masusunod. Whether mali o hindi, di ba? Ginagawa natin yun, nagagawa natin. Pero hindi pala. Meron pa rin tayo dapat na magpapakumbara. Okay? Kahit na sabihin mo, bata pa naman yung anak ko, hindi pa yan maiintindihan. Bata pa yan, hindi pa niya yan maiintindihan. Yung gagawin ko, kaya dapat ako masusunod. Kahit sa ako din, yung mga anak ko noon, lalo na sila yung mga nag-aaral, nag-aaral pa lang sila nang mawala na yung papa nila, nang mamatay, ano? Eh di ako din. Kayo, kung ayaw nyo sumunod sa akin, umalis kayo sa aking pundilya. Ayaw nyo sumunod sa akin, umalis kayo sa aking pundilya. Diba? Mga magulang, gano'n na yun. Ibig sabihin, pundilya. Kung ayaw mo sumunod sa akin, eh, umalis ka dito sa tahanan ito. Diba? Gano'n tayo eh. Gano'n yung mga magulang. Pero hindi pala. Mali na ang ating mga anak ay ating pinaalis ng ating tahanan. Sa halip na involve natin sila, sa halip na pag-ibig ang makita sa atin, ay pinaalis natin sila. Hindi. Kinakailangan ipakita natin kung paano yung pag-ibig ni Lord na binigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa atin bilang mga Kristiyano, mabuhay na kagaya ni Kristo habang tayo ay nandito sa sanglibutan. No? So, nagkaroon sila ng, tinuruan niya to, ang kanyang mga elders, ang kanyang mga, siguro, kasama na rin ito, mga ministers. Church ang pinag-uusapan na dito, na importante sa lahat ay prayer and fasting. Siyempre parang yung pag sinabing pagpapas ay ito ay isang bagay na pagpapakumbabang loob natin sa ating Panginoon. Fasting. Prayer, ito naman yung mga bagay na dapat natin hilingin sa Panginoon na yung talagang pakikipag-usap mo sa Panginoon ng sincere talaga. With sincerity talaga yung pakikipag-ugnaya sa ating Panginoon. Amen? So, at kaya ginawa nito ni Paul and Barnabas itong mga bagay nito para nga ay ang church. So, sabi nga natin, ito, sinasabi dito ni Paul, hindi yung material church, hindi itong building na to. Ang church, ang mga mananampalataya, ang tinutukoy niya dito, no? Kinakailangan na itong mga church, itong membro ng church na ito ay kinakailangan talaga magkakaroon ng prayer and fasting. Di po ba? So, sino dito nagpa-fasting every Wednesday? Sa totoo lang, nakakaligtas, di ba? Lalo-lalo na pag may lakad, makakapagpas ka ba? Kaya yan, isang beses kami, alam mo naman, yung mga young ones. Kasi ayoko tawagin ako yung matanda kasi hindi pa ako matanda. Nakakalakad pa ako eh. Hindi pa ako nakahiga. Yung mga young ones. Oh, sige, gano'n. Hindi pa gano'n. Talaga nang sasabihin ko, hindi ako pwede ng Wednesday. Alam nila yun, pagdating ng Wednesday. Ako talaga hindi pwede. Kaya yung Wednesday ko klase ako. Sabi niya, Mina, wala ka na naman ngayong Wednesday.
Alam na, kaya bahala na kayo dyan, sabi ko na kayo mag-meeting na kayo. So, yun na nga, siya ay talagang ini-impose dito ni Paul na panalangin at pagpapasting ang kinakailangan. Kasi kung tayo ay nananalangin at tayo ay nagpapas, meron namang nagiging pagbabago sa ating buhay. Ano yun? Halimbawa, ngayong araw na itong linggo doon, nag-fasting ka isang beses. Parang gusto mo, kalahating araw ka lang mag-fasting kasi hindi mo kaya. Ako minsan may ganun eh. Parang alas 12 pa lang, parang gutom na gutom na kayo. Parang nararamdaman mo yung yung pangangailangan ng ating laman. Yun, nararanasan ko yun. Sabi ko nga, parang hindi ko kaya. Pero, iinom lang muna ako ng tubig. Tubig lang kasi siyempre pagdating. At saka yung mga matatanda. Hindi nga pag nagpapasting nga, hindi nga ako kumakain. Hindi nga ako umiinom ng gamot sa umaga, yung aking maintenance. Hindi ako umiinom ng sa umaga. Pagdating pa ng alas 3, hindi, tatapusin ko muna yung fasting ko bago umiinom ng gamot ko for the day. Tapusin ko muna yan. Tapos yung aking sa gabi, medyo, ko yan, medyo late na, mga 10 o'clock na, ganun. Kasi nga, yung masyado mga magkakadikit. Talagang, siguro talaga ibinibigay sa atin ni Lord sa pagpapasting na yung ating sarili ay maging, hindi naman, maging malakas o masanay tayo sa pag-aayuno, no? Sa tuwing Wednesday. Kahit nga minsan, ito sa akin, Wednesday ni fasting, mag-pray sa umaga, sa tanghali, di ba, nagpe-pray tayo, nagbabasa, gano'n. Minsan nga, natama ako sa cellphone, naglaro ako naku, 3 oras na pala ako naglalaro. Ano bang fasting ko? Talagang itong lamang ito, di ba? Sisisihin mo, sino? Hindi mo sisisihin si Satanas, ikaw yung sarili mo yun eh. Si Satanas, nakandyan lang yun, para ikaw bantayan, tuksoy ka, pero kung susundin mo siya, kasalanan mo na yun. Kaya sabi ko, naka3 oras na akong paglalaro. Laro lang naman ang laro. Kasi siyempre, pag yan nilalaro, gusto mo yung nakataas ka na ng score. Gusto mo mas mataasan pa yung score na yun. Pero, mali pala yung mga bagay. Lord, kaya sabi ko, tapos na naman yung fasting, wala akong nagawa yata sa mga sabi ko yun. Pero, yun na isa rin. Kaya nangyayari sa atin yun, yun na itaalaala sa bawat isa sa atin. Pinaalalahanan tayo ni Lord sa mga bagay yun. Di po ba? So, sabi nga natin, yung itong church, itong tayo, yung church na ito ay hindi ito yung ating nasa sarili natin. Si Christ na natin nasa sarili. Sabi nga dito, the church belong to Jesus. Christians belong to Jesus. So, kaya yung church natin, tayo, kung minsan talagang nasusunod natin yung ating mga kalooban, nasusunod natin ang ating mga kaisipan, nasusunod natin yung ating mga puso, pero si Lord pa rin dapat, tayo pa rin ay kay Kristo. Amen? Tayo pa rin ay, bilang isang Kristiyano, tayo pa rin ay kay Christ pa rin. Di po ba? So, sino-sino pa ba yung mga nakita nating yung mga character sa Biblia na naka-encounter sa ating Panginoon. Tingnan natin si Jonas. Jonah, ano sabi niya? Pinapupunta siya doon sa Ninive. Diba? Layo. Pupunta ko ng Ninive. Wala naman akong kakilala doon. Anong gagawin ko doon? Hindi siya sumunod. Saan siya nagpunta? Tarsus. Pumunta siya sa Tarsus. Pero anong ginawa sa kanya? Pinakain siya doon. Kinain kaya talaga siya ng balyena. Siguro si Jonah, nagreklamo doon.
bayanan ng salasa. Dito sa loob ng isda. Makakaawi kaya siya? Buhay kaya siya doon talaga sa loob ng tiyan ng balyena? Pag sinabing balyena, sabi nga natin, talagang di ba, kaya tayo. Pati yan, lulukin dahil sa niyan, you know? So, hindi rin nasunod ang gusto ni Jonah na hindi mapunta sa Nineveh. So, ano ginawa niya doon? Nanalangin siya doon mismo sa loob ng tiyan ng balyena. Siguro, katakot-takot ng panalangin niya sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Lord, pagalingin mo ako dito sa aking pagkakasalang ito. Panginoon, susunod na ako. Siguro sabi gano'n ni Jonah sa Panginoon. Ang kinausap niya ng tayong tima ng ating Panginoon. So, nakita naman siguro ni Lord ang puso niya na ito magsisisi at ito ay talagang susunod na sa kanya, sa niyang dinala. Ginawa siya. So, ano ginawa niya? Pumunta siya sa sumunod pa rin siya. Kaya minsan tayo nga, kaisipan natin, ba't ako susunod? Panginoon, sabi nga, tayo lang sa ako pupunta doon. Kaysa mas ba, Tobias, pupunta doon. Pagdating ko doon, naiyak-iyak ako eh. Paglabas namin, paglabas namin umuulan, eh, haba-haba pala ng pupuntahan namin. Nakala ko, paglabas, maganoon. Grabe talaga, sabi nga ni Pastor Pasakit, Pastor, mahuhulog ka na. Andun pala kami sa may outpost doon na malapit pala yun, wala pa doon sa dulo-dulo. Pastor, may pasensya na, hindi talaga ako sumakay sa buta. Kung magpa-andar pa naman ang mundo. Nangiyak-niyak ako, sabi ko. Talagang ang hirap palang kung ano yung naranasan ni Paul sa mga bagay na yun, wala sa kalintingan na ating nararanasan. Di ba? Wala. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya natin, sa pamamagitan ng tayo naman ay binabago ng ating Panginoon. Makikita natin yung gawa ng Panginoon sa bawat isa. So, pagdating doon, sarap buhay namin. Dami namin pagkain. Sarap kumain. Fresh na isda. Talagang napakabuti ni Lord. Kung ako hindi kasama, hindi pararanasan niya. Isdang bagong bulit. Iprito lang, lalagyan ng konting sabaw na tanglad lang pa yung sahog doon. Yung tinola nila. Oo, na isda. Tinolang isda. Tanglad lang ang sahog. Wala namang ibang, alam niyo, sa mga probinsya, hindi sila nagsasahog ng maraming sahog. Hindi gaya sa atin. Mas maraming sahog dito sa laman. So, ang nakakatuwa, kahit pa paano, nakapagbahagi ka ng salita ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng, ang bawat sabi, nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Kasi wala tayong maasahan eh. Kanya-kanya tayong nandakan. Wala tayong maasahan. Pero, talagang, kami nga natin ay binago, may pagbabago sa ating mga puso. Nabago ba yung puso natin nung tayo nakarating doon? Na-realize natin, karoon na tayo ng realization na babalik pa ba ako sa mga lugar na to? Parang masabi ka nito, ay no, masarap bumalik. Masarap sumakay sa bangko, sa bangka. Masarap kumain ng mga sariwang pagkain. Pero yung mga tao na dadating natin, oo, kagaya ni Paul, pero nagpe-persecute sa kanila, hindi man sa pamamagitan ng bato na ating naranasan, pero sa pamamagitan ng salita. Diba? Pagka ang salita, narinig mo, parang tinuturok yung ating mga dibdib. Pero bilang mga Kristiyano, pagka tayo ay pine-persecute sa pamamagitan ng persecution na may mga salita hindi ka nais-nais, kinakailangan yung puso natin ay maging bago sa mga salita ng Kasi pag ang puso natin ay lalambot-lambot sa mga salitang ating naririnig, sabi mo, ayoko na. Bahala na kayo dyan. Kayo na lang. Di po ba? So, kinakailangan talaga na mayroon tayong matatag
gaya ng ginagawa ni Paul at ni Barnabas. Itong persecution natin nararanasan din. Ano lang yan? Wala sa kalingkingan. Di ba? Sabi nga, wala sa kalingkingan ng ating dalili. Itong pinili natin, wala rin yun, wala. Ano lang, ano ba, may salitang sabi, may salitang binabanggit yun. Ano lang yan? Sisiw lang yan. Sisiw lang yan. Sisiw lang yung persecution natin na nararanasan. Pero, subalit, ang ating spiritual ay kinakailangan din naman na mayroon din pagbabago. Amen? Pagbabago ng ating mga spiritual na pangangailangan. Sabi nga, so yung spiritual transforming natin ay hindi pa sa pagpapagaling, patuloy na proseso kung saan binabago ng Diyos. Yung transformation natin, yung pagbabago natin, hindi abrupt, hindi yung binago ko ngayon, yan na ngayon. Parang ganun na, bago na habang panahon, bago na hindi. Mayroong proseso. Habang tayo ay nabubuhay, yung ating pinagpagbabago ay pataas, nagkakaroon niya ng antas-antas. Pataas, kinakailangan pataas ng pataas yung ating pagbabago sa salita ng Panginoon. Ganun. Pagbabago sa ating mga spiritual na pangangailangan. Ano? Kagaya ng ating pagpapakabanal. Pagkatapos ba natin tanggapin ng ating Panginoon, banal ba agad tayo? Siguro, nung araw na yung banal pa ay kinabukasan. Nandito ka sa larangan ng kamunduhan. Di ba? Marami pa rin hadlang. Pero, bilang mga Kristiyano tayo ay unti-unti natin nararanasan at unti-unti natin inaayon ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Unti-unti tayong namumuhay na gaya ni Kristo. Amen? Kung paano siya nabuhay dito sa sanglibutan. So, sa mga pagbabago nga sa ating buhay, ito ay hindi yung, sabi ko nga, hindi ito ay, sabi mo nga kanina, ito ay hindi agad-agad na pagbabago. Nagbabago, pero pakonti-konti. Hindi agad nasa 100% ka. Hindi. Kinakailangan. Mabuti ka ngayon, bukas mas mabuti, sa susunod, pinakamabuti, yun, pakapraso. Pero, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili. At, nangangailangan tayo ng, sa pagbabago naman natin sa ating mga sarili, si Lord ang gumagawa niya, hindi tayo makagawa. Pero, kung kasabi natin, in cooperation sa atin, kung tayo makikita sa Panginoon, nagagawa rin naman natin yung pagbabago. Pero mas higit na ang Panginoon ang nagbabago sa atin. Kasi doon sa pagbabago, tinuturuan pa nga tayo ni Lord yan sa mga bagay nito, sa bawat hakbangin natin. Ano? So, nagiging progressive mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. From glory to glory. So, yun ay mababasa natin sa 2 Corinthians 3:18, ano? At, kailangan din pa rin natin, kung tayo ay na-transform, ay kinakailangan din naman tayo na mayroon kooperasyon sa paggawa ng pagbabago mo sa iyong sarili. Sabi nga natin, binago na tayo ni Lord, pero hayaan na si Lord at siya tumingin sa akin. Hindi. Kinakailangan yung sarili mo pa rin ang kasama. Kasali siya na baguhin mo rin yung yung pag-ugali, yung kaisipan, no? Kaisipan mga kamundo, alisin na yun. Yes, nagagawa pa rin natin, nakakasunod pa rin tayo sa kaisipan ng mundo, sa gawa ng mundo. Pero, nare-realize na rin natin yung ating
Pag tayo ay nagkakasala. No? Ginagawa na ako ni Lord, kinakailangan hindi ko na ito gawin. Pero kinabukasan, pag may nag-aya, nagagawa din natin. Pero, ay, mali pala. Hindi po ba? No? Binibigyan pa rin naman tayo ng kalayaan ng Lord na mamili. No? Yung ating mga pananaw sa buhay, binibigay pa rin yan sa atin ng Panginoon. Pero, mayroong warning si Lord sa atin. Meron siyang sinasabi sa bawat isa sa atin. Okay? So, bakit kaya minsan sa ating kagalingan sa ating mga sarili, no? Yung kagaya ng siyempre, kailangan natin ano ba yung mga sakit natin sa ating sarili. Sarili natin sakit. Not physical na sakit, kasi alam na natin kung ano yung mga physical na sakit natin. Ano? Okay. Sabihin ba natin na physical and spiritual sicknesses at meron tayo. So, meron tayong yung spiritual natin, yung mali natin isang paniniwala. Yung mga cultural ano natin, yung mga galing pa sa ating mga ninunuan. Nagagawa pa rin natin. Di ba? Ano pa? Maling paniniwala. Yung hindi marunong magpatawad sa kapwa. Yan ba ay gawa ng yan kasi ay nasa ating kaisipan yung mga bagay na hindi marunong magpatawad sa mga gawa. Pagdadala pa ng sama ng loob sa ating kapwa. Diba? Minsan pag yung ating kapwa ay may nagawa sa ating masama, mas marunong ako dun. Ako na bahala sa sarili. Diba gano'n? Ayaw natin magpatawad. No. So, sabi nga sa meron ako dito isang verse, Colossians, sabi nga sa Colossians 3:13, sabi dito ay 3:13. Kasi yung mga bagay na ating dapat ating maalaman. Mga-tiis kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Diba? Napakalinaw. Pagtitiisan, kahit na sabihin mo, ayaw mo sa kanya, pagtiisan mo yan. Sabi nga nung, naalala ko pagkain mo kami ng asawa ko, yung boyfriend asawa ko, kung hindi ka kita asawa, hindi kita pagtitiisan kami. Diba gano'n? Kung hindi lang kita tatabihan. Di ba gano'n? Pwede ba lumayas ka na sa bahay ko sa dito ko bahay. Pero, hindi pala kahit na anong mangyari, pagkano. For example, asawa mo niya, kahit na sabi niya doon sa kanilang bawal po, pero po, at kayong dalawa talaga ang magsasama. Kaya nga sabi dito sa 13, magtiisan kayo sa isa't isa. So, ganun din yung mga kasama natin ng loob. Hindi na lang tayo na yung mga sama ng loob natin sa iba na yung sama ng loob natin ay nandun lang sa ating kalooban. Pero hindi, pagkaharap mo siya, okay siya sa'yo. Pagka siya ay nakatalikod ka, iba yung sinasabi mo. Iba yung gano'n. Dahil ayaw mong ipakita na meron kang sama ng loob. Pero deep inside, meron ka palang sama ng loob. No? So, kinakailangan talaga na marunong tayong magpatawad sa lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin. Kasi hindi itong mga bagay na ito, hindi tayo gagaling. Wala tayong kagalingan dahil itong kasalanan na naka-insert sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ay mangyayari at mangyayari. Amen? Praise God. Hanggang doon na lamang po at maraming salamat. Sana po ay meron tayong na tutunan sa umagang ito. Pagka, alam niyo na, pag nawawala si Pastor, praise the Lord. So, tayo lahat po ay tumayo, bagamat ang ating
ating gagawin po ngayon ay yung healing and marami tayo kakasilingan sa ating. So, awitin natin yung at tayo mananalangin. Gusto ko na yung mga ministers, pray na lang natin. Hindi na, yan na lang tayo sa pwesto natin, pero yung mga ministers, lay hands natin po yung bawat isa sa atin sa panalangin ng kagalingan at ng pagbabago. Amen? Praise God. Awitin po natin yung awit ni Jerry. Itong awit na ito ay namnamin natin. Kasi maganda itong awit na ito. No? Minsan, hihirangan nating awitin, pero ang presensya ng Panginoon ay naindiyan sa bawat isa sa atin. Amen? Power of presence.